Okay, pag-usapan natin si Emilio Jacinto. Alam nyo, sa anumang revolusyon, hindi lang tapang at armas ang kailangan. Ang pinakaimportante, isang matalas na isipan. At dito, papasok ang kwento ng henyo sa likod ng mga ideya ng katipunan. Itong linyang to, dito mo talaga maiintindihan kung sino si Jacinto. Hindi siya nakilala sa dami ng napatay niya sa labanan, hindi, kundi sa kapangyarihan ng mga salita at ideya niya. Kumbaga, ang isipan niya, yan talaga ang pinakamatalim niyang sandata. Okay, so let's set the scene. Isipin nyo, Manila, huling bahagi ng 1800s. Noong December 15, 1875, isinilang si Emilio Jacinto sa isang pamilyang hindi mayaman. At sa mundong ito ng, gulo at kang-api, dito na pala sisibol ang isang isipan na babago sa kasaysayan ng bansa. Ito yung tanong na bumababagag sa lahat ng Pilipino noon, 'di ba? Paano ka mananalo laban sa isang dambuhalang imperyo na may kanyon at baril, kung ang meron ka lang halos ay itak at determinasyon? Dito na ngayon papasok yung importansya ng isang malinaw na plano, isang ideolohiya. At yan ang kayang-kayang ibigay ni Jacinto. So kahit galing sa hirap, yung pangarap at determinasyon ni Jacinto, yon ang naging puhunan niya. Yung uhaw niya sa kaalaman, yon ang nagbukas ng mata niya sa mas malaking laban na kailangan nilang harapin. So, nag-aral siya sa San Juan de Letran, tapos kumuha ng law sa University of Santo Tomas. Pero dito yung twist yung mismong edukasyon niya, yun ang nagpamulat sa kanya. Kasi habang nasa loob siya ng universidad, kitang-kita niya yung mga abuso, yung bulok na sistema. Doon niya na-realize na, teka, hindi lang batas ng Espanya ang dapat kong pag-aralan. Ang kailangan, kung paano tayo gagawa ng sarili nating batas para sa sarili nating bansa. At dahil sa lahat ng nakita niya, sa lahat ng natutunan niya, hindi na nagtagal. Tinahak na niya yung landas na para sa kanya, ang landas ng himagsikan. At dito niya ginawa ang desisyon na babago sa lahat, ang sumali sa lihim na samahan ni Andres Bonifacio. At anong edad niya ginawa yon? 19 na taong gulang. Grabe, isipin niyo, 19 years old. Sa edad na yan, karamihan sa atin, diba, nag-iisip pa lang kung anong gagawin sa buhay. Pero si Jacinto, handa nang ialay ang buhay niya para sa bayan. Yung kabataan niya, lalo lang nagpapakita kung gaano siya kapambihira. At hindi nagtagal, naging napakahalaga niya sa katipunan. Hindi siya basta-bastang miyembro lang naging kanang kamay agad siya ni Bonifacio. Siya yung strategic advisor, siya yung manunulat sa ilalim ng pangalang Tingkian at siya rin ang ingat yaman. Sa madaling salita, siya yung naglagay ng utak at istruktura sa isang kilosang puno ng puso. At ang pinaka-obra maestra niya, syempre, ang kartilya ng katipunan. At hindi to basta listahan lang ng rules ito ang kaluluwan ng katipunan. Isang guide sa moralidad, sa pagiging tama sa mga prinsipyong dapat taglayin ng bawat katipunero. Ito yung nagbigay ng dangal at direksyon sa revolusyon. Pero syempre, yung mga ideya, kailangan ding isabak sa laban. So nang sumiklab na ang himagsikan, yung talino ni Jacinto, sinubok na ngayon ng mga putok ng barel at ng karahasan sa totoong labanan. At ang bilis ng mga nangyayari sa mga huling taon niya. Tingnan nyo, 1896, pumutok yung revolusyon. 2 years later, 1898, malubhas siyang nasugatan sa isang laban sa Laguna. At pagpasok ng 1899, pumanaw na siya. Sobrang ikli pero sobrang puno ng kahulugan. Ang kwento dyan, nakatakas pa siya sa mga Espanyol kahit may tama siya sa hita. Pero habang nagtatago, may ibang kalaban na dumating. Isang kalaban na hindi mo maririnig. Hindi bala ng kanyon ang tumapos sa buhay niya, kundi sakit na malaria. Isang malungkot na paalala na ang gyera, maraming pwedeng maging kalaban. So, noong April 16, 1899, sa edad na 24, imagine, 24 years old lang, namamaal na ang utak ng katipunan. Pero alam naman natin, 'di ba? Ang pagkawala ng isang tao, hindi nangahulugang pagkawala rin ng mga ideya niya. Sobrang ikli ng buhay niya, oo. Pero yung mga sinulat niya, lalo na yung kartilya, yun ang humubog sa konsensya ng isang buong bansa. Nag-iwan siya ng isang pundasyon ng nasyonalismo na nakabase sa danggal, sa katuwiran at sa pagkakapantay-pantay. At dito na siguro papasok yung pinakamahalagang aral sa kwento niya. Ang tunay na lakas, hindi lang yan sa armas.
nasa linaw ng isipan at sa tibay ng prinsipyo. Kaya iiwan namin sa inyo itong tanong. Pinakita ni Jacinto na ang talino at edukasyon ay pwedeng maging pinakamalakas na sandata para sa pagbabago. Ikaw, sa panahon natin ngayon, paano mo ginagamit ang sarili mong isipan para sa ikabubuti, hindi lang ng sarili mo, kundi ng buong bayan?